Breaking news mga kabayan, Amerika binagsak ang maraming GBU-72, isang 5,000 pounds bunker buster bomb malapit sa Strait of Hormuz. Target ng US forces ang imbaka ng Iran military ng kanilang mga cruise missile na banta sa mga barkong dumadaan sa nasabing daluyan. Pinuno ng Iran Revolutionary Guard, kumpirmadong nasawi sa Israel airstrike. Mismong si Prime Minister Netanyahu pinatotohanan ang pagkasawi ni Ali Larijani, ang sekretary ng Supreme National Security Council ng Iran. Sa Lebanon, hindi naman pinalagpas ng Israel ang isang gusali na pinamumugaran ng mga proxy ng Iran. Winasak ito ng Israel Air Force, Hermes 900 unmanned aerial vehicle ng Israel. Nagsagawa ng precise strike laban sa mga militar ng Iran. USS Tripoli, dala ang nasa 2,500 Marines dumaan na sa Singapore. At ilang araw na lang, darating na ito sa gitnang silangan. Hindi takot si President Trump na magpadala ng mga sundalo sa kalupaan ng Iran. NATO alliance nanganganib dahil sa posibleng pag-alis ng Amerika, France at United Kingdom. Nagpakita ng kahinaan laban sa Iran. NATO Secretary General, ginisa ang mga bansa na kasapit ito. Kapag wala ang Amerika sa alyansa, mahihirapan sila dahil ang Amerika ang may pinakamalakas na militar sa mundong ito. US Central Command inilahad sa publiko na nagsagawa ito ng panibagong bombing operation sa Strait of Hormuz kung saan nakatago ang iba pang mga missile ng Iran. Ginamit ng Amerika ang kanilang GBU-72, isang 5,000 pound deep penetrator bunker buster bomb. Sa target na siyang itinuturing ng US Central Command na banta sa mga barkong dadaan sa nasabing daluyan. Hindi isa, maraming 5,000 pound deep penetrator bunker buster bomb ang ginamit ng Amerika upang masigurong mawawasak nito ang matigas na infrastrukturang ginawa ng Iran para gawing imbakan ng kanilang mga anti-ship cruise missile. Ang isang GBU-72 ay kayang mapenetrate ang kalupaan sa lalim na 46 na metro. Pero kapag ito ay tumama sa matigas, katulad ng reinforcement concrete, kaya nitong tumagos sa lalim na 5 metro. Kaya't kapag marami ang ginamit na GBU-72, 5,000 pound deep penetrator bunker buster bomb, mas malalim ang magiging pinsala ito. Ito ay kayang ilunsad ng F-15E Strike Eagle, B-1B Lancer at Israel F-15I. Big boss ng Iran Revolutionary Guard nasawi sa Israel airstrike matapos nitong pagmantaan ang Prime Minister ng Israel at Pangulo ng Amerika. Nauna pang namahinga si Ali Larijani. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So, celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. Si Ali Larijani lang naman ang sekretary ng Supreme National Security Council simula ng taong 2025 ng Iran. Ito ang nagbigay sa kanya ng pinakamakapangyarihang posisyon sa pambansang seguridad ng Iran. Matapos masawi sa airstrike noong ika-28 ng Pebrero, si dating Iran Supreme Leader Ali Khamenei, siya na ang tumayo bilang sentrong tagapamahala ng mga desisyon sa pakikidigma sa Israel at Amerika. Ngayong wala na rin si Ali Larijani at posibleng nasa hindi magandang kalagayan ang bagong Iran Supreme Leader. Matapos ding matamaan sa Israel at US airstrike, malaking dagok ito sa moral ng Iran Revolutionary Guard Corps. Hindi nagtatapos dito ang pagtugis ng Israel sa mga matataas na opisyal ng Iran Revolutionary Guard Corps. Nagsagawa din ng airstrike ang isang armadong Hermes 900 ng Israel sa Iran upang i-neutralize ang isa sa mga top commander ng IRGC. Kung puro banta ang Iran, walang tigil na aksyon naman ang ipinapakita ng Israel sa kanila. Maging sa Lebanon, walang tigil ang opensiba ng Israel laban sa Hezbollah, isang gusali sa sentrong syudad ng Beirut, Lebanon. Gumuho matapos itong tamaan ng Israel airstrike. Dahil dito 6 ang kumpirmadong nasawi sa nasabing insidente. اجت الله اكبر ضبوا تحت الحيط تحت الحيط تحت الحيط الله اكبر الله اكبر. President Trump hindi natatakot na magpadala ng mga sundalo sa kalupaan ng Iran. USS Tripoli, sakay ang nasa 2,500 mga Marines
Nasa gawing Singapore na ito, ilang araw na lang, darating na malapit sa Strait of Hormuz. Kapag hindi nagbago ang hakbang ng Iran, malaki ang posibilidad na kukontrolin ng Amerika ang Strait of Hormuz at maging ang Kharg Island. Nagmamatigas ang Iran na ayaw nilang sumuko pero kitang-kita sa pinsalang idinulot ng puwersa ng Israel at Amerika. Talong-talo talaga sila. In Iran, because the Iranian regime has told Sky News, if you put boots on the ground in Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. Matapos tanggihan ng mga bansa sa Europa tulad ng UK, France, Germany at iba pa ang hiling ni President Trump na tumulong sa seguridad ng Strait of Hormuz, alyansang NATO. Niyanig ng sinabi ni President Trump na ikinukonsidera nito ang posibleng pag-alis ng Amerika sa nasabing alyansa. Nakakatakot dahil ayon kay President Trump, kaya nitong kumala sa alyansa kahit wala pang pag-aproba mula sa Kongreso. UK at France ipinakita ang kanilang kahinaan sa usapin ng alyansa. Thinking the United States' relationship with NATO possibly getting out? Or Well, I'm disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. I'd work with some very smart people. And I'd always deal with Congress anyway, but I don't need Congress for that decision. But, you know, Iran was a tremendous threat. And virtually every NATO nation, and this is the thing, if they told me it wasn't a threat, and therefore they don't want to help, but when they say it was a threat, and it was a major threat, every one of them, I think every one of them, I don't know of one that said they're not a threat, but when they say it was a threat, but we're not going to help, I think they're very foolish. So we helped them, and they didn't help us, and I think that's a very bad thing for NATO. Para naman sa Secretary General ng NATO, walang NATO kung wala ang Amerika. Isa-isa nitong pinagsabihan ang mga bansa na kahit umabot pa sa 10% ang kanilang defense spending, hindi nito kayang protektahan ang kanilang bansa. Kaya kailangan nila ng alyansa. So when President Trump is doing good stuff, I will praise him. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent a mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US again in the Second World War, as Churchill famously said in his speech in 1941 in the US Congress. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. But for Europe, if you really want to go it alone, and those of you who are planning for that, forget that you can ever get there with 5%. It will be 10%. You have to build up your own nuclear capability. That costs billions and billions of euros. You will lose then, in that scenario, you would lose the ultimate guarantor of our freedom, which is the US nuclear umbrella. Good luck.